Oops, kaya kapatid, huwag mo man scroll. Kung di ka pa nagbabasa ng iyong Bible ngayong araw na ito, ako na muna magbabasa para sa iyo. Sabi sa 1 chapter 7 verse 16 to 18, kaya't sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang tinuturo ko kundi sa nagsugo sa akin. Kung talagang nais din namang sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman niya kung ang tinuturo ko ay mula nga sa Diyos o kung ang sinasabi ko ay galing lamang sa akin. Ang natuturo ng galing sa sarili niyang kaisipan ay naghahangad ng sariling karangalan. Ngunit ang taong naghahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya ay taong tapat at hindi nagsisinungaling. Pansin niyo ba kapatid na sa panahon natin ngayon, ang daming gustong makadinig pero mas kaunti na lang ang gustong magpatotoo. Marami ang gustong magturo pero hindi lahat nagtuturo para sa ating Diyos. Ang tanong kapatid, sino nga ba ang pinaparangalan natin sa ginagawa natin? Si Lord ba o ang sarili natin? Dito sa binasa natin kapatid na nagtuturo si Jesus sa templo sa panahon ng pista ng mga tolda. Maraming tao ang tataka kung saan nanggagaling ang karunungan niya dahil hindi siya formal na nag-aral. Alam nila na hindi nag-aral si Jesus. Pero sinabi ni Jesus, ang turo ko ay hindi galing sa akin, kundi sa Diyos na nagsugo sa akin. Ang punto niya dito kapatid, hindi tungkol sa kanya, kundi tungkol sa ating Ama. Pinapakita niya na ang tunay na manggagawa ng Diyos ay hindi naghahanap ng sariling papuri, kundi ang kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos. Ang tinuturo ni Jesus dito ay tungkol sa purity of motive, kalinisan ng hangarin. Hindi niya gusto ng mga taong gumagawa para lang mapansin siya, kundi maging tapat sa Diyos kahit walang nakakita. Kasi sa totoo lang kapatid, pwede kang magturo, kumanta, maglingkod o magbigay. Pero kung ang motibo mo lang ay para makilala ka, hindi mo to ginagawa. Hindi mo yan ginagawa para kay Jesus o para sa ating Diyos. Si Jesus nga mismo na anak ng Diyos, hindi dumating para hindi pumunta dito, hindi napunta dito para papurihan siya o dakilain siya. Amen? Amen ba dong kapatid? Kasi kung ikaw ay kumakanta lang para magpakitang gilas, kung ikaw ay nagigitara, nagdodrums, nagbi-bass, amen? O magaling ka magturo para lang magkaroon ka ng spotlight, mali yung kapatid. Kaya kung gusto nating makilala ang kalooban ng Diyos, kailangan nating suriin ng puso natin. Hindi sa galing nasusugot ang tunay na tagasunod ni Kristo, kundi sa katapatan ng ating puso. Isipin mo to kapatid, may isang ilaw. Ang tunay na ilaw ay hindi umiilaw para mapansin siya. Gagets mo ba? Kundi para maliwanagan ang iba. Ganon din tayo kapatid. Hindi tayo tinawag para sa spotlight, kundi para magbigay liwanag na galing sa ating Panginoon Diyos. Kaya kapatid, kung minsan nararamdaman mong walang nakakita sa ginagawa mo para kay Lord, tandaan mo, siya ang nakakita ng puso mo. Hindi mo kailangan ipagyabang ang mga ginagawa mo dahil ang Diyos mismo ang magbubunyag ng totoo. Ang mga taong tapat sa Kanya ay siya mismo ang magtataas sa tamang panahon. Kaya kapatid, simula ngayon, tanungin natin ang sarili natin, ang ginagawa ko ba ay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos o para sa sarili ko lang? At kung may bahagi ng puso natin gusto pa ring mapansin, isuko na natin to kay Lord. Hayaan natin siya lang ang maluwalhati sa buhay natin. Kaya samahan mo manalangin kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Salamat po dahil tinuruan mo kami maging tapat, hindi lamang sa ginagawa namin, kundi sa puso naming nasa likod ng bawat gawain. Patawarin mo kami, Panginoon, kung minsan mas gusto naming mapansin kaysa maparangalan ka. Kaya Lord, linisin mo ang aming motibo. Turuan mo kaming gumawa hindi para sa papuri ng tao, kundi para sa kaluwalhatian mo. Bigyan mo kami ng puso mapagpakumbaba tulad ni Jesus. Pusong handang maglingkod kahit walang kapalit. At sa bawat ginagawa namin, Panginoon, naway makita ng mundo hindi kami kundi ikaw. Kaya Lord, gamitin mo kami bilang ilaw sa kadiliman. Nawa ang buhay namin ay patunay na kabutihan mo. Ito ang aming dalangin, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. God bless you, kapatid.